Ganda, di ba? Magandang umaga, Pilipinas! Maganda ba talagang iyong Maganda ba umaga, talaga? Papi? It's a Choosy Tuesday and today we choose to be on whose side? Nako, yan ang marami On the po. Philippine side. On the Philippine side. Nako, talagang kahapon, nagkabukingan na. Oo. Di ba? Kung ano yung mga panindigan, Panindigan, kung oo. ano yung mga interes. Talaga, habang nanonood ako, nasuka-suka talaga ako. Nagulat ka ba? Buti na lang hindi po ako buntis. Kasi kung hindi, siguro tuluyan na talaga akong dumuot. Dumuwal, yan. Nagulat ka pa ba? Alam mo, hindi ko akalain na mangyayari kahapon. Although, kasi nga, kahapon yung botohan sa Kongreso. Diba? diba? Nasapawan. Nasapawan. Oh. So talaga, ako, tapos nagkaroon ng habulan pa sa Senado. Diba? Bato, tik! Di ba? Darna laban. Lunukin ang bato! Grabe. At grabe talaga. Para nga sabi ko, may mga kausap Ay, ako ng mga nako. kaibigan sa Oo. Senado kahapon. Oo. Pati sila nagulat, ha? Nagulat. Nagulat sila at na-lockdown pa. La-lockdown, Oh. bawal ang lumabas. Bawal. Tapos, syempre, nanonood ako ng news, Oh. di ba? Alam mo, nakatulog ako. I was Oh. watching my favorite C-drama. So wala pa yung ano? Wala pa, hindi pa nangyayari. eksena. Nakatulog ako. Tapos Oh. nag-ring yung phone ko. Siyempre, anak ko, akala ko na naman kung ano na naman iuutos ng anak ko. Para ikwento lang pala ng anak ko, Mommy, did you watch? Did you see Alan Peters now? Then you said, ha? What happened? O di, ayan, tinurn on ko na yung TV. Wala na patayan. Wala na patayan. Naka-on na yung TV ko mula alas 3:30 hanggang hanggang mga alas 8:30. Hindi ko na pinatay hanggat naligo na lang ako Grabe ka, hindi ka matulog. manonood ng Mata ng Agla International hindi. alas 9:30 hanggang alas 10:30. Tulog na ako doon eh. Tulog na ako doon. Pero ayun nga, kagulat-gulat talaga yung mga pangyayari kahapon. Ano nga siya, May 11, 5/11. Tandaan po natin yan po sa ang araw na yan sa ating history. Dahil Oo. nga, magkakaalaman na talaga kung anong mangyayari. Pero yun na nga, sabi mo, ikaw, nagulat ka ba sa nangyari kahapon? Parang hindi na ako nagugulat ngayon sa Oo, wala mga na nangyayari eh, di sa ba? atin. Parang, Oo. ako papa, Yes. expect the worst na always. Oo nga, ito kasi Diba? naysayer. Oh, no. Kasi sa akin, Oo. parang, alam mo na, mahal ko ang Pilipinas, pero Oo. like what you say, sometimes, Oo. ang hirap minsan mahalin. Ang hirap mahalin So, talaga. alam mo yun, parang 10 steps ahead na yung pag-iisip ko na lagi na lang na, The worst na case parang scenario. hindi tayo yung parang magugulat. Oo, bulag, correct. diba? So, syempre, yung mga GCs na yung mga yung mga chat groups ko, umaapoy-apoy rin, di ba? Grabe, Ang dami no? talaga, syempre, nagre-react, Oo. nagtataka, ano nangyari, bakit ganun. So, anyway, sabi ko nga, at the end of the day, we lift everything up na lang. Kasi, Tama. hanggang saan ka pwedeng gumalaw? We can shout until our voices, we lose our voices. Hanggang mapaus na. Mapaus na at lahat. Oo. Pero sana nga makinig. Pero sa akin talaga, voter information. At the end of the day, dapat talaga maging wais tayo sa pagpili natin Lalo ng na ating, malapit na. lalo na malapit na, Oo. 2028. Imagine mo, kahapon nga lang, pinag-uusapan lang natin yung pagtaas ng presyo ng itlog at manok. Yes, Di ba? oo. Kasi sabi na kausap natin kahapon. Oo, ano? Di ba? Sabi ko, paano makakatulong po ang gobyerno sa Oo. inyo, sa industriya? Sabi niya, totoo lang, Ricky, ang gulo-gulo na kasi Ang ng gulo-gulo. gobyerno eh. Correct, oo. Yan na nga. Sa halip na yung mga kailangan ng ating taong bayan, yung Pangangailangan. pinag-uukulan ng panahon ng Correct. ating mga Sarili iniluklok. nilang interes ang inuusog talaga so, pati nila. So, presyo ng itlog natin, Oo. ultimo yun, hindi maging stable, napakataas pa rin ang presyo kahit may Kaya oversupply. nga, that's why nga marami po Nakakagalit, Papi. maraming nagagalit, marami na talagang parang nawawalan na ng pag-asa Oo. sa gobyerno. Marami rin ay talagang kumbaga, sabi na nga, kung kailangan nilang lumabas na sa mga kalye para ipagsigawan na yung natin, mga reforma na kailangan. Oo. Nako, kailangan natin. Kaya po talaga maging mapagpatyag. Huwag po tayong maging kampante. Kung tayo po ay feeling natin talaga dehado tayo, ay nako, pagsigawan po natin yan, di ba? Kumatok tayo sa mga pintuan ng media. Yan. Pero dapat legit na media, ha? Huwag tayo papatol rin sa fake news. Oo. Sa legit, katulad ng Net25, hindi ko na kailangan banggitin pa yung mga ibang networks po ang puntahan ninyo. Tama, Networks. tama. Oo, Oo, yung di mga ba? walang kinikilingan Walang kinikilig. talaga. Networks, tapos yung mga dyaryo, talaga Yan, mainstream mga na mga pahayagan. dyaryo. Oo. Ito po, yung mga binabasa po namin araw-araw. Ayan,
Philippine Star, Oo. ayan, sabihin na natin, ano pa ba ito? Naku, ano na ba? Parang- Inquirer, Yan, ayan, o oo. Filipino Star ngayon, Oo. Standard, Manila Times, yun po yung mga legit po ha. Huwag po kayo sa mga online kasi Mahirap, ang madaming dami, fake news. ang daming fake news, kaya Oo. mag-ingat-ingat po tayo. At sa mga nakikinig po sa amin, ayan, syempre, dito po sa Radyo Agila 1062, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. At sa mga pinapanood tayo sa Net25 YouTube station, atin, YouTube channel, sa Facebook, sa iPad, sa cellphone, sa ano pa ba? Saan pa ba? Sa laptop. Sa laptop. Nasabi mo na ba? Oh, Oo, ayan. yan. Okay, good Oo. morning. So, Nako, good morning. Nako, ipagpanalangin po natin ang ating bayan. Ang ating Dahil bayan. ngayon, abangan na naman natin kung ano na naman mangyayari sa oo Senado, nga. O, di ba? mamaya maghingi nga tayo ng update kay Senator Bato. Ano ba? Kasi nakita ko, mag-isa na lang siya sa plenary hall. Parang wala nang sumama sa kanya. Nandun na lang siya. Yung last video na napanood ko, di ba sabi ko nga, I was watching until 8:30. Mag-isa na siya doon sa plenary hall. Wala nang tao. Nagse-cellphone na lang siya. So, ewan ko lang kung doon na nga siya natulog. Hingi tayo ng update kung ano na nangyari kay Senator Bato. Kasi nga, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. May bago na po tayong Senate President kung kayo po ay oo. nakatulog. Oo, kaya nga, kung kayo po ay parang walang kamalay-malay. Oo. May bago na tayong Senate President. Sabi ni Senate President, yun daw nila, kukup-kupin nila, protektahan daw nila si Senator Bato. Ako, interesting yan, lalo na mamaya may bisita tayo, Na di ba? abogado. Oo, Correct. so malalaman natin kung hanggang saan kayang protektahan Correct. ng Senado, dapat bang protektahan? Correct. Anong karapatan po ng halimbawa isang senador na tinutugis ng Yes. ganyan? Oo. Ito na lang Oo. Makatarungan bang ilabas ang kanyang CCTV na nadapa-dapa siya sa hagdanan? Di ba? Oo nga, di ba? Habulan Talagang habulan talaga at nadapa siya sa hagdanan. Tapos pinakita niya yung left Sugat niya. knuckle niya, di ba? Oo. Na sugatan kasi nga daw nakipag-wrestle daw siya sa mga NBI agents para makapasok daw sa plenaryo. Tapos pinakita Ayan rin, na. ayan, Ayan, kung kayo po ay ayan. nanonood. Naging viral yan. Ayun, Nako, ayun, nako. Kasi, Nahulog ang bato. oo, kasi naka-leather shoes, di ba? Hindi naman siguro akalain magkakaroon siya ng marathon. Ng Pagdating habulan, niya di ba? dyan. Pero ako nga, Oo. sabi ko, ito yung mga thoughts ko Sige, Oo, Ricky, sige, ikaw sige. ang lagi may conspiracy Mga theory. palagay, sige, sige. Number Oo. one, paano nalaman ni former Senator Trillanes na dadating si Bato? Siyempre may botohan. Ha? May botohan eh. Oh, may- kailangan pero sino nag-leak? Kailangan niya Oo. kailangan talaga ng minorya noon Oo. ang 13th vote kasi kung 12 votes hindi pa rin siya considered as a Oo, majority kailangan vote. majority. So by hook or by crook kailangan lumabas ang bato. Ding! Oh, di ba? Ang galing ni Nasaan Trillanes, ang bato? no? Nandun Oo. na kaagad siya. Oo. Tapos, Next. ano pa? Ano pa nga? Anong Ako panghaka? Meron siyang may mole. Oo, sino kaya nag-squeal? Nag-squeal, diba? nako. Na dadating dito si Bato, si Senator Bato. O, diba? Tapos, very siya, emotional. Nung pumasok siya sa plenaryo. Ay, oo, galit na diba? galit. Parang kulang na lang pag Ayan na. niya lahat. Lalo na Oo. sa press, yung mga press oo. nung nagtanong sa kanya. Galit siya sa press. Galit siya sa press. Bakit ka nandito? Pag absent ako, hinahanap niyo ako. Pag nandito ako, tinatanong niyo ako. Ano ba talaga? Siguro na-frustrate Ayan, oh, lang. diba? Ayan na, Na-frustrate lang din si Bato. Kasi nga, very imagine. emotional. Saka imagine, 6 ilang months ka buwan siya wala. nagtatago. November, December, January, February, March, April. 6 months. Iba siguro yung grand entrance na nasa isip niya yung, alam, pagpasok niya, ayan, dignified. Hindi naman niya akalain natutugisin siya pagpasok ayun na niya. nga. Kaya nga, galit na galit siya sa press kahapon talaga. Kasi, syempre naman, in fairness to the press, yun ang mga tatanungin sa kanya. O, bakit kayo pumasok? O, pag wala ako dito, sinabi niya kalsit ako. Pag nandito ako, ano ba talaga? Pero tinan mo, chill lang yung mga kasamahan niya. Chill. Ayan. O, di para sabi ni Senator Bongo, huminahon ka, pare. Cool ka lang, pare. Ang dami ayan. tuloy memes sa lumabas. Tapos yung pinakita nga niya yung ano niya, Sugat sugat-sugat niya, niya dito sa left hand niya. So dumating pa yung first, siguro nurse yun ng Senado, di ba? Para gamutin nga daw. So Susugatan pala ang isang baton. Diba? Pero kawawa din yung naman, yung OSAA, yung security naman ng Senado. Na kapag sa NBI agent, di ba? Hinay blood kahapon. Ay, na-high blood. Kaya sinugod siya sa ospital. Breaking news namin kagabi. Ako naman, lagi, ang security, lagi mataas po ang pagtingin ko sa kanila. Kasi they're just doing their jobs. duty. Whatever po ang kanilang panig. Diba? Saludo pa rin po ako sa OSAA. Trabaho sa OSAA po natin dyan. Pero yun na nga, ako nalulungkot kasi mga senador yan
Dapat kagalang-galang, kataas-taasan, ano pa ba? Ano pa ba mga... Kapita-pitagan. Oh, yun, kapita-pitagan. Ayan. Pero para silang mga bata na nasa playground. Oo. 'Di ba? Para talagang sila nagkampihan, Oo. tapos talagang nagkaroon ng duruan, Grabe. nagkaroon ng tassel-tassel, Oo. nagkaroon ng sigawan. So anyway, Sabi nga ng isa pang kausap kaya sa Sene, sabi ko, tinalo niyo pa yung Netflix, ha? Oo, Sabi diba? naman niya, oo nga. Serye. Kakaiba, Oo. action, drama, Oo. comedy. Oo, kaya nga. Basta oo. ako nga, feeling ko nasa playground sila. Wala sila sa August halls of the Senate. Anong August? Wala nang August. Wala, yun na nga. May- Wala na. wala na. Kasi na. ano na ngayon, May na ngayon, eh. May na. May pa lang. May pa lang sa August, Okay, August. Ayan anyway, na. mamaya, magano Oh. na tayo. Mamaya magkwentuhan pa tayo. Ito po ang ating Super Panalo News. Di ba? Ito pinag-usapan lang natin last week. Good debt and bad debt. O kayo po ang humusga kung good debt ito or bad debt. Nag-loan po ang isang anak para sa makauwi po ang kanyang nanay sa Anda, Bohol. Nag-loan siya ng 50,000 kyaw. 50,000 pesos. Kasi 20 years na daw niya hindi nakikita ang pamilya niya, ng nanay. Ayon po kay Glea Jean Lozada, buong buhay halos ng nanay daw niya ay inubos sa pagtatrabaho at pagpapalaki sa kanila. Kaya hindi na ito naabutang makauwi sa probinsya. Wait, ayan ba yung nanay? Yes, she's not been to home for over 20 years. Hindi pa raw nito nadaluhan ang libing ng sariling ama at maging ang 80th birthday ng kanyang ina. So kaya naman naisip po ni Glea, kahit umutang daw siya, go lang. Mababayaran naman daw niya ito. At nang makarating sila sa Bohol, hindi lang reunion po ang nangyari, ultimate family vacation na rin daw. So ito yung nanay siguro yung nasa kanan, no? Tapos si Glea po yung nasa kaliwa. At ito, first time pa ng kanyang nanay na makitang Chocolate Hills. Kahit tiga doon siya sa Bohol. Pwede ba yun? Oo, kasi 20 years nga siyang hindi makauwi. Dahil nga, di ba, nagtatrabaho. Hindi ko alam tuloy kung yan yung nanay o maganda ayan yung anak. Ayan yata si Glea. Yan si Yan Glea. ba? Eh, bakit? Okay, siya na. Siya yung na. umutang. Siya ang umutang ng 50 kyaw para Okay. makauwi ang kanyang nanay. O, di ba? Talaga naman, ayan ang nanay yung nakadilaw. Ayan, si nanay. O, ano yan? Yung ATV. ATV. O, Oo. di ba? So, yung mga ganyan, priceless talaga para kay Glea na makitang masaya ang kanyang pamilya. So, good debt, bad debt. For me, good debt. Good debt. Kasi memories, Yes, di ba? memories. Walang kabayaran. Walang ang kabayaran. alaala. Happy memories. Oo. Ako na lang, sana ang inutangan ni Glea, interest-free. Saan kaya di siya ba? pwede umutang pag Baka ganyan? sa kamag-anak, sana, di ba? Kamag-anak. Hindi sinabi, basta umutang daw siya ng 50,000. Yun. So, ayun, di ba? Kasi nga 20 years naman, ang sakit no, di ba? Ang dami mong na-miss na mga milestones, Yes, events, dahil nga wala kang pang-uwi, pang-bayad sa iyong pag-uwi. So, anyway, ayan po. Saka nakakatuwa, habang buhay pa yung nanay niya na 80 years old, napuntahan pa niya. Napuntahan pa Kasi niya. ang laking pagsisisi ng Patpi, ano? Correct. Kung nandito ka lang sa Pilipinas, Tapos hindi mo pa ka mapuntahan yung nanay mo. Kaya good job ka dyan, Glea. O, Ayan. ikaw, ito naman, can you Patpi. beat my story? I'm that sure! Walang kupas naman itong sa akin. What is it? Ganyan pa rin ituring ang walang kapares na unbeatable, unkabogable, Unkabogable. Efren Battery. Si Yan. bilyar. Di ba? Paano? Ganyan. Para naghihiwa ka ng pork Yan ang hindi chop. ko talaga natutunan mag-bilyar. Yung ganyan. Talaga? Ako natutunan ko yun. Ay, hindi ko marunong. Muli Oo. siyang nagpa-wow sa billiards world. Matapos magpakita ng insane bank shots na bank ikinabilib kahit ng world #1 player sa World 9-Ball Tour na si Fedor Gorst. Kaya naman, ang netizens sinabing wala talagang debate kung sino ang GOAT. You know what the GOAT is? Yes. The greatest of all time pagdating sa billiards. At bakit naman hindi ba mas mahigit 100 international titles ang hawak ni Efren Battery? Ilang taon na kaya si Efren Bata Reyes? Hindi na siya bata. Oo, hindi na siya bata. Efren- Bata pa ako. bata Bata na Reyes siya. na yan Oo, di ba? oo, Lolo oo. na siya. Pero, believe, yung mga Saan ganyang mga kaya yan? sport, yung mga ganyang sport, maganda kasi hindi kailangan ng edad, hindi kailangan Yes. yung Oo. maano mo, di ba? Talagang Oo. skill. And you Skill, really acquire that through years of practice. Tama. Parang golf Diba? siguro, Parang no? golf, di ba? Na dapat meron kang... 71 na si Efren Bata May Reyes. 20% discount na May siya. 20 na, oo. Oh, yan. Okay, ito naman, nag-viral
Nag-viral ngayon ang video ng isang tourist na si Neil Ernie matapos po siyang gulatin ng isang malaking tilapia. Wow, favorite ko yung pagkain. pero- Kinain niya yan? Oo, hindi. Ano? Habang siya nag-fish pa sa Lazi Sikihor. Have you tried that, yung fish pa? No. Ay, ang sarap niya. Sa lang sa Hong Kong dati nung nauso. I know, ako, I did Noong it in nauso. China. Ayun, parang may maliit na pool, tapos ibababad mo nga yung paa mo dyan. Tapos may mga maliliit na isda, nakukutkutin nila yung dead skin mo. Yan ang pagkain nila. Pero, ayon nga kay Neil Bora Ernie, okay pa raw nung maliliit daw yung isda ang kumakagat sa paa niya. Aba, biglang may malaking isda na parang tilapia na lumapit sa kanyang paa, kaya natakot siya at natawa na lang daw siya. Sabi niya, hindi siguro dead skin ko ang kukutkutin ito. Baka yung aking big toe. Mawalan na siya na isang daliri sa paa. So, dahil sa unexpected appearance nga ng malaking isda na yan, umabot na po sa mahigit 1 million views ang video na yan. O, di ba? Di na-monetize pa niya yan. Di ba, saan naman galing Nagulat pa yung siya. Saan galing yung isda na yan? Pero ito, alam nyo ba, ang tawag sa mga isda na yan, yan yung Gara rufa. Aba, rupa? O Rupa? mga doctor fish. So it's not a tilapia, hindi It's siya not tilapia. a tilapia, doctor fish. So, ayun na nga, yung mga maliliit, yung talaga nagkukutkot Ayun ng na, dead skin, oo. di ba? O, pero pag malaking ganyan, baka... Kutkutin yung mga... Baka yung matanggal na yung, Ano yung tawag sa daliri. toes? Daliri sa paa. Daliri ba sa paa? Di ba? Ha? At tilapia Tilapia rin. talaga. Kung Ayan. ako sa kanya, hinuli ko na Di lang ba? yan. May pang lunch pa May siya. pang lunch pa O, siya. iyaw pa niya sana. Pero ano kayang lasa? Lasang Yeah. patay na skin. Di ba, sana kung skin lang, paano kung may babuksan ka? Oo. Nandun na nga yung hinlalaki ng paa. Uy, umaga-umaga tayo. Mga may nag-aalmusal, baka ma-turn off sila sa atin. Tawanan na lang natin ang problema. Ayan, dahil ililipas niyan. O, ito naman. Okay, go Papi. ahead. Sige. Matapos ang ilang linggong pag-aalala, finally may good news. Oh, bakit? Finally naman may good news po Oh. tayo dahil ayon po kay Ferdinand Marcos Jr., ang ating pong Pangulo. PBBM? Yan, tuluyan ng naapula finally Oh. ang Navotas Sanitary Landfill. Finally. Finally. Oo. Ang sunog po matagal ding nakaapekto sa air quality sa Metro Manila. Kaya nagtulong-tulong po ang gobyerno at private sector para makontrol ang sitwasyon. Kasama rito ang mga bumbero, DNR teams, Oo. at ilang private companies. Nagpasalamat din po ang Pangulo sa suporta ng Japanese government para dito. Pero kahit controlled na rin daw ang apoy, tuloy pa rin ang 24/7 monitoring sa area. Kasama na rito ang air quality testing, water testing, thermal scanning, and health monitoring. Ayan, napanood ko rin yan sa news eh. Parang lahat kahapon nandyan. Di ba, guest lang natin si Secretary Mitch Cuna, so nandun siya. Ang bumili na pala ng landfill na yan, di ba, parang, ang San Miguel Corporation. Wow. So si RSA was also there Wow. together with Secretary Vince Dizon, with General Torres, kasi MMDA. Tapos nandun din si Secretary Lopez ng DOT. Tapos kasama rin nila yung Japan Ambassador. So ayun na nga, parang fire out na, pero they're still surveying the place para sakaling nag-soil, yung tinapalan na ng soil, di ba, para hindi na umusok. So sana nga, tsaka ang discover nila, yung quality ng tubig. Ano na Nako, daw? ang pangit, ang sama. malamang, Oo, kasi nga dahil dun sa So yun, inimbestigan pa rin ng DNR. Alam mo, pero ngayong nabalita mo nga na si RSA pala ang bumili Bumili, niya, I'm oo. very hopeful na may Yes. improve po yan. Dahil alam naman Yes. natin lahat po ng Mga proyekto San ni Miguel, RSA. basta Ayan, private company. Napakaayos. Oo, basta Oo. private company, mas maganda sa kamay ng private Yun sector na nga. kaysa sa gobyerno. At saka si RSA, Pero may mga sila ilan. po. Pero Oo, may mga may ilan. ilan, ayun pa rin. Tatahimik na ako kung sino yon. Pero at least ako, kampante ako kay Ramon Ang. Ayan po. So, hindi nakakilala RSA po ay si Mr. Ramon Ramon Ang. S. Ang. Pero sana nga talaga, Patpi, ayan na naman ako, di ba? Talagang bantayan nila. Dahil alam ba, yung ating pabago-bagong panahon ngayon, lalo na, ngayon ha, Ayun na nga. Ano for yung today panahon? for today, umaasa po na magkakaroon ng about 30 areas na may heat danger level Oh my heat God. index. I was so 30 areas. 30. Ayan, Before I forget, kahapon nanood na nga ng news, may isang sa Samar, Eastern alam mo, umabot ang heat index sa 48 degrees Celsius. Grabe naman, mga kababayan mo, kamustahin mo? 48, grabe, sabi ko, kumukulo na yun. Grabe Oh, talaga. anyway, sige, ikaw, kaya ano yung weather nga, update? ayan po, abangan po natin ha, sana talaga magpalalangin tayo na okay na yan sa Navotas Landfill. Dahil po sa ating status ng panahon ngayon, tuluyan ng humina ang isa sa nalang low pressure area, ang tropical depression si Kaloy. Ay, humina? Oo, huli itong namataan sa layong 690 kilometers east of Katarman. Ayon sa pag-asa,
mababa ang posibilidad na magdala ito ng malakas na pag-ulan sa bansa. Ang maximum temperature ngayong araw ay aabot sa 35.1 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 2 ng hapon. Asahan po ang sunset mamayang 6:15 ng gabi. Samantala sa forecast ng Pag-asa, makakaranas ang maraming lugar ng Danger Level Heat Index. Ngayong May 12, 2026, 45 degrees Celsius po sa Tuguegarao City, Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa Etiaga, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Borongan, Eastern Samar. Borongan. Borongan. Ayan. Mga taga-Samar, magandang mga waray, good morning po. Samantala naman po, 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Balera, Aurora, Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan. Samantala, meron pa rin po tayo sa 42 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Iloilo City, sa Iloilo, of course, sa Dumangas, Iloilo. And, of course, 42 degrees Celsius po tayo. Dito lang yan sa Naiya, Pasay City, Lawag City, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, sa Sangli Point sa Cavite City. Samantala po sa Ambulong, Tanawan, Batangas, sa Alabat, Quezon, sa Los Baños, Laguna, Pili, Camarines Sur, La Carlota, Negros Occidental, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa Davao City, Davao del Sur. Ganon din po, 42 degrees Celsius din po ang kanila mararanasan. Ito na nga sa mga waray. Ayun Ingat na, po oh. tayo. Dahil kahapon, kahit hindi po yan, dahil ito naman sa Pag-asa Pagtaya lang, di ba? Hindi, akalain mo nga, di ba? Umabot. 48 degrees Yes. Celsius ang Danger Level Heat Index na naranasan sa Borongan, Eastern Samar. Borongan. Borongan, Eastern Samar na pinakamataas 48, ngayong can you imagine? taon. Oo. Paalala lang po, lagi uminom ng tubig at madala ng panangka sa araw. Naku, dyan pa naman sa Samar, maraming dyan yung mga beach, di ba? Yeah, because nga it's katapat ng Pacific Ocean Ayun. and dyan nanggagaling easterlies, di ba? Kaya talagang very humid. Ako, ang lagkit talaga dyan. Okay, and because today is a Choosy Tuesday, alam naman po natin ngayon pong araw ng galawan po ng mga produktong petrolyo. Gaya na po ng inanunsyo namin kahapon, nako, ang diesel po, medyo big time, mega po, rollback po. 9 pesos and 57 centavos po kada litro ang ibinawas, habang ang kerosene, mas malaki, 13 pesos and 30 centavos kada litro ang binawas. Ang gasolina naman po, may katiting po na pagtaas, 47 centavos kada litro po ng gasolina. Epekto po ang magkahahalong galaw sa presyo produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado at sa sitwasyon sa gitnang silangan. So maganda po ngayon, no, medyo maliit lang ang tinaas ng gasolina habang ang diesel at ang kerosene malaki. Pero nako, parang next week natatakot ako kasi Kinakabahan ka 'di ba ba? sinabi na ni Donald Trump yung mga yung sa pinasa daw ng Iran para sa peace talks nila, unacceptable. Di katanggap-tanggap. So marami po talaga, kahapon na nga daw sa trading, marami na umakyat na ulit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero inaasahan nila na baka pa rin may pag-asa pag bisita ni Donald Trump sa Kay China. Xi Jinping. Si Xi Jinping. Tingnan Okay, and natin. because of that, ito na nga, ayan na, sunod-sunod, domino effect. Batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang ito na naman, tumawid na naman tayo sa 61 pesos and 15 centavos. Humina, nako, ng malaki, 54 centavos po ang hinina ng ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Biyernes sa halagang 60 pesos and 61 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 71 pesos and 21 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 73 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 13 centavos. Ayun pa. And because, Ricky, today is a Choosy Tuesday, mainit ang mga tatalakayin natin ngayong umaga dahil nga napakainit na mga kaganapan kahapon sa Senado at saka sa Kongreso. Anong issue number 1? Eto, iit po ang ulo nyo dahil kung kayo ay walang utang na personal, aba, lahat po tayo may utang. Aabot po sa 164,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino kung hahatiin ang kabuang 18.29 trillion pesos na kasalukuyang utang ng Pilipinas. Ayon sa PSA, umakyat sa 12.53 trillion pesos ang domestic debt dahil po yan sa patuloy na pag-issue ng government securities habang ang external debt naman ay sumirit sa 5.95 trillion pesos matapos tumaas ang halaga nito dahil sa currency depreciation. Dahil may kaunting bayad utang ang pamahalaan.
Samantala, dapat po ba nga natin itong ikabahala? Tanungin po natin mamaya sa economist and former executive director of the BSP na si Ms. Cora Guidote. Imagine, no, ako wala akong utang. Diba? Tapos, ano yan, utang na, wala namang kinalaman Utang dyan. na Hindi, loob. o utang na loob, na hindi ko pa nagamit, di ba? Hindi mo lang dumaan sa Hindi iyong man kamay. dumaan. Tapos Oo. ako may utang, 100 magkano? 60,000? 160,000 pesos. Grabe naman Kahit yan. anak mo, mga anak ko may Oo utang nga, din. wala pa nga akong apo, pati Diba? sila may utang Meron na sila utang, Grabe oo. talaga. Okay, issue number 2 naman natin. Ang daming ang pangyayari kahapon, sentro po ng politika, ang impeachment po. Kasi she was impeached, no? Twice na. Second time, yesterday, talagang 257 votes po sa Kongreso ang talagang pumanig na umakyat po sa Senado ang impeachment po ni Vice President Sara. Inilipat na rin na kahapon ang impeachment case sa Senado kung saan magkakaroon po ng paglilitis para malaman kung mananatili siya sa pwesto bilang ikalawang Pangulo. Samantala, naging bagong Senate President nga si Alan Peter Cayetano at lumitaw na rin si Senator Bato de la Rosa. Ayan, na maaring makaapekto po sa impeachment ng Vice President. So pag-usapan po natin ang sarsuela, hindi lang sarsuela, sa playground ng Senado. Kasama po ang ating suki si Professor Ana Malindog Uy, ang ating political analyst. Yan po ang ating issue number 2. Nako, marami akong gustong itanong kay Prof. Mukha nga ano to, siksik tayo Oo, mamaya, siksik no? na siksik ngayon. So what's our third issue? Siyempre, Ricky Bell? mainit ngayon ang usapin tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay po yan ng sabina ng CIDG at mga balita tungkol sa umano'y ICC warrant. Pero ano na to? Wala diba? na. Confirmed na eh. ICC said it's legit. Oo, kinonfirm na nila yan kinonfirm. Pero marami pa rin na nalilito kung ano nga bang pagkakaiba po ng sabina, warrant, at ano rin ang kaugnayan nito sa extortion case Yes. ni Francis Mabanta. Ayan, pag-uusapan din po natin yan. Isa Oo. pa naging viral. Kaya para mas malinaw natin maintindihan ang usapin ito, makakausap natin ngayong umaga ang kilalang Pinoy street lawyer Live. and the recipient of the 2023 Gawad Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Walang iba kundi si Attorney Danielito DJ Jimenez live right here on sa studio. ASPN. Mag-terminology tayo. Ano ba ang sabina? Ano ba ang Oo. warrant of arrest? Ano yung unsealed? Di ba may sinasabi si unsealed, ang warrant? ICC unsealed warrant eh. Ano ba yon? Tapos ano bang differentiation? Bailable, non-bailable, no bail. Ano bang, di ba? Actually, marami yan. Manood po kayo ha, ba't makinig kayo mabuti dahil hindi lang yan applicable sa ating mga mambabatas. Pwede rin po nyo magamit. Huwag naman sana. Oo, kayo mahuli. Huwag naman sana. Sana hindi kayo mahuli ng Oo. NBI agent at magkaroon ng habulan. Diba? Bato-bato pick. Diba? Para alam niyo po yung mga karapatan. Correct, Ayan, so makinig po tayo yes, mamaya oo. talaga siksik tayo sa impormasyon. Yes, law Okay. ano ito? Law Class 101. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw. Oras! Alas 8:35 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang, may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:35 na po ng umaga. Narito na po ang ating sunodang pangunahing news ngayong Tuesday. Choose your side. Sa ikalawang pagkakataon sa kanyang termino ay na-impeach ng Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte. Sa botong 257 na yes, 25 na no at 9 ang nag-abstain ay pinagtibay ng Kamara ang 55 pahinang committee report, 18 pahinang House Resolution at 23 pahinang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. 106 na boto lang ang kailangan para masunod ang rekisitos na inilatag ng 1987 Constitution na 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangan para ma-impeach ang isang impeachable official. Nagbibigay daan ito para sa transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado. Nakatuon ang unang article sa sinasabing mali at irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok naman po ang pangalawang article sa mga aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman at mga hindi pagkakatugma sa statements of assets, liabilities at net worth at mga bank transaction na minarkahan ng Anti-Money Laundering Council ni VP Sara. Nakatuon naman po ang ikatlo sa mga aligasyon ng panunuhol kaugnay ng mga cash envelope na ipinamahagi umano sa mga opisyal ng DepEd noong panahon ni VP Sara bilang Education Secretary.
Nakatutok naman po ang ika-4 na article sa mga pahayag ni VP Sara noong November 2024 na may kinuusap po na siyang papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at nooy Speaker of the House Martin Romualdez kung sakaling may mangyari sa kanya. Kabilang sa mga tumuto sa hakbang sina Cavite Representative Kiko Barzaga, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, Davao City Representative Isidro Ungam, Agusan del Norte Representative Alfelito Bascug, Quezon City Representative Bong Suntay at Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Bago pong botohan sa plenaryo ay magkakasunod na kwestiyon ni na Congressman Marcoleta, Ungab at Nazal ang sponsor ng committee report na si Batangas Representative Jervy Luistro kung nasunod ba ang due process sa sinagawang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Partikular sa kwestiyon ang mga ito ang mga inilabas na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara, Supplemental Affidavit ni Ramil Madriaga at ang report ng Anti-Money Laundering Council. Narito po ang pahayag ni Representative Paulo Marcoleta. This case is elevated to the Senate. Mr. Speaker. Is the House asking the Senate to try the verified complaints as filed or the broader record developed by the committee during the hearings? Mr. Speaker, distinguished colleagues, based on our rules and based on the Constitution, it is not the impeachment complaint, but instead the articles of impeachment that was approved by the Justice Committee, which, upon approval of the House of Representatives, will be transmitted to the Senate. Consequently, Mr. Speaker, the basis of the trial is not the impeachment complaint, but the articles of impeachment. Evidence may support a pleaded charge, but should not become a substitute for a verified charge. Ayan po. Ang tinig po ni Congressman Paulo Marcoleta at ni Congressman Jervy Luistro. Narito naman po ang sinabi ni Representative Ungab. No evidence merely supports existing allegations. Will the sponsor identify the existing allegations in a Zabalia or Cabrera complaint that placed the respondent on notice of A, 1, 313 personal CTRs. Second, 1.83 billion in personal inflows. 3, the Madriaga supplemental claim of Malacanang armed assault. 4, the names of Kalilong, Lotok, and Anglubin. Are these present in the original verified complaint? Okay, yan po ang tinig ni Congressman Ungab. Kwestiyon naman po ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may kapalit ba ang yes vote ng mga kongresista gaya ng ibinunyag anya ni Senator Amy Marcos. Narito naman po ang pahayag ni Representative Leandro Leviste. Senator Amy Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not, because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million, and those who do not vote hopefully should also be given that, because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment. A very impassionate Congressman Leandro Leviste. So talagang mainit talaga rin sa Kamara de Representantes. Pero sabi ko nga, hindi ka gulat-gulat kasi sinabi na talaga nila last week, road to 200. 257. Second time, di ba naudlot lang yung first time na impeach siya kasi pumasok ang Supreme Court at sinabi na wala na yung bar rule, hindi na pwede. So nag-take 2. O ngayon, ayan na. Iaakit na sa Senado. Mas mataas pa kaysa sa number of complainants before, ha? Yung 257. Grabe. Bakit last time? Naalala mo ba? Hindi ko na maalala eh. Pero ito yung unprecedented nga. Kaya nga yung iba nagsasabi, sayang, at natabunan itong historic moment daw sa House of Representatives nang naging drama sa Senado kahapon. Correct. Samantala po, speaking of Senado, kinuha ni Senator Alan Peter Cayetano ang panguluhan ng Senado sa botong 13-9-2. Isinagawa ng mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang coup laban kay Senate President Vicente Soto III. Nagsimula ang pagkilo sa pagboto ng kapulungan ng 1310 para umabakante ang lahat ng posisyon sa deliderato ng Senado. Ang 13 senador na bumoto para maging bagong Senate President si Cayetano ay sina Senator Pia Cayetano,
Ronald Bato de la Rosa, Francis Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar, Camille Villar, at mismong si Senator Soto. Bumoto naman para kay Soto, bumoto na Yeah, para kay because courtesy. Soto. Yeah, Courtesy vote. Para kay Soto, sina Senator Bam Aquino, Sherwin Gatchalian, Riza Ontiveros, Pamphilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, at maging si Senator Cayetano. Lumiban naman sa pagboto or nag-abstain po sina Senator J.B. Ejercito and Juan Miguel Migzubiri. Nahalal din si Legarda bilang Senate President Pro Tempore habang acting majority leader naman si Villanueva. Sa kanyang acceptance speech, umapila si Cayetano sa kanyang mga kapwa-senador na magtulungan sa kabilangan ng kani-kanilang kinaaaniban at pananaw. Itinanggi rin niya na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tinawag rin po ni Senator Padilla na chismis ang mga usap-usapan na plano ng minorya na harangin ang impeachment. Sa isang social media post, sinabi ni Padilla na hindi pwedeng kontrahin ng minorya ang pagtayo ng Senado bilang impeachment court. Ano masasabi mo dyan? Di ba? Pero si Senator Alan, di ba, binoto niya sarili niya? No. Hindi ba? No. Courtesy. Courtesy. He Oh, at voted least- for... kailangan... At least may courtesy pa rin sila. So Tito Sen voted for Alan Peter Oo. and then Alan Peter voted for Tito Sen. So may courtesy. May courtesy pa So rin. ayun na nga. Pero ako nga, sabi ko nga, hindi ka gulat-gulat yung mga naging kumbaga kung sinong pumanig. Na ano lang ako, nagulat ako kay Mig Zubiri at saka kay JV Dahil Ejercito. nag-abstain. Kasi galing sila sa majority. Diba? So I thought, di ba? Ano nila? So ngayon ang dami nagtatao sa kanilang fence sitters kasi playing safe, Oo, 'di ba? oo, Fence sitter, yung mga nagpapa-Switzerland, yung hindi ka walang Neutral, kinikilingan o neutral. ayan. So minsan it can be advantageous pero like now kailangan kasi ipakita mo yung panindigan mo. Hindi ka pwede mag-play safe. So maraming medyo na-disappoint sa dalawa kasi naging fence sitters nga sila. Inaasahan kaya yun ni Tito Sen? Na Di ba biglang- sabi niya last week, sabi niya, I serve at the pleasure of my colleagues, sabi niya, and I leave everything up to God. So if that's the will, edi that's the will. Kasi hindi naman siya, kumbaga yung title lang naman niya Senate President, he's still a senator. Senator pa rin. Sabi naman niya, he will still continue his work as a senator, di ba? Okay. So mamaya po, sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Ms. Cora Guidote, ang ating economist, at siya rin po ang former executive director po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usapan natin itong napakalaking utang po nating lahat ng Pilipino, 160,000 hanggang sa tuhod ba natin? Per Ako sa person. tuhod? Oo. Ayan po, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 8:47 na po ng umaga. Scents by Savalgar, the scent of royalty, has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar, amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Yun. O, di ba? Oras muli, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Ms. Cora Guidote. Economist na po siya at former executive po at executive director ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Ms. Cora, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa pag-guest sa akin. Okay, nako, Ms. Cora, kami po ay napatawag muli dahil po nakakabahala po itong sinabi ng Ibon Foundation na bawat Pilipino daw may utang daw na 164,000. Sabi nga namin ni Ricky, ako nga walang utang pero ngayon pa? nagising na lang ako, meron na daw akong utang na 164,000. Paano nangyari po ito? Dahil ba sa gaano kalaki na ba ang utang ng Pilipinas na bawat Pilipino ngayon kung i-divide ay may utang daw na 164,000? Actually, as of end March 2026, ang outstanding government debt is 18.5 trillion pesos. Wow. So pag dinivide mo yan sa population natin, ganon, mga 160,000 pesos per capita. So maski sanggol ka pa lang, may utang ka na. Aray ko po, oo. Oo. Ma'am, bakit po ba patuloy po tayong parang palaki ng palaki yung utang natin? Nagbabayad naman tayo kahit paano, no? Saan po ba napupunta itong inuutang ng bawat Pilipino? Ganito yan kasi 'di ba may revenues tsaka expenditure parang sa isang bahay, 'di ba? Kung may kinikita ka,
meron ka rin ginagastos. Kaya lang, kung yung paggastos mo, mas marami kaysa sa kinikita mo, yung gap noon, utangin mo, di ba? Kasi saan ka kukuha ng pangbayad doon sa ginagastos mo? Kundi, either sa kinikita mo or sa pangungutang. So ganun na nangyayari sa gobyerno natin kasi matindi yung paggastos nila ngayon. Kumbaga, kaya may deficit. Yung deficit, yun yung gap between yung ginagastos at saka kinikita. So this year, the past few years, over 1 trillion lagi ang gap na yon, yung deficit na yon, ano? And this year, ina-expect nila na magiging 1.6 trillion yung gap, yung deficit, fiscal deficit. Ganyan. So, syempre, kung 1.6 trillion yung deficit na yan, iuutang nila yan. Kaya, from 18.5 trillion, magiging 19.3 trillion ang magiging utang natin by the end of this year. Oh my. So yan ang mangyayari. Kaya palaki ng palaki. Tapos tinatanong nyo, saan napupunta yung inuutang? Dapat mapupunta sa budget yun, di ba? Kasi may programmed budget tayo. Kaya lang, in addition to the programmed budget, merong unprogrammed. Yes. Doon tayo nagkaka-problema kasi yung unprogrammed, madaling palusutin yan eh. Kaya 'di ba maraming naging ghost projects, maraming mga anomalya sa government. Kaya tuloy hindi natin nararamdaman yung benefit o yung benepisyo ng ating inuutang. So, Miss Cora, ito, no, correct me if I'm wrong, sabi naman nila, okay lang ang umutang, basta may kakayahan ka magbayad. Ano ba ang masasabi natin yung mga safe, no? Ano bang mga numerong tinitingnan natin? Yung interest rate lang ba ang dapat binabayaran natin? O maski na paano yung principal binabayaran ng unti-unti? Ang kalagayan ba natin, ang kapasidad natin na bayaran ng ating utang? Meron ba tayong kapasidad? O baka dumating ang panahon na mag-default na po tayo sa ating mga utang? Actually, nung panahon ni Marcos Sr., tatay ni BBM, no, nagka-debt crisis tayo. Kasi noon, napakalaki ng foreign debt natin na naubos na yung international reserves. Okay? So, kumbaga, wala tayong dolyar noon. Kaya yung dolyar noon napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya ngayon, napakalaking contribution ng mga OFWs kasi sila yung nagpupuno ngayon ng ating international reserves. At malaki pa yan. So, ang international reserves natin ay labis $100 billion pa. Wow. No? So, malaki pa yan. Pero, ang medyo nakaka-alarma lang kasi mabilis yung pag-akyat ng ating utang. So ngayon, kung i-compare mo sa GDP yan, mga 65% na yan ng ating GDP yung utang natin. At syempre, babayaran mo yung interest at saka yung principal. So nung March, dumoble na ang ating debt service payment. Kumbaga, yung binabayaran nating principal at saka interest, dumoble na ng 737 billion pesos compared to only 342 billion pesos last year. So, tumaas yan ng 115%. Ganyan. So, ibig sabihin, malaking portion na ng ating budget ang napupunta sa pagbayad lang ng utang. So, imbis na magamit yan sa mga proyekto, sa mga infrastructure, government services, napupunta sa pagbayad ng utang. Kaya hindi natin nararamdaman yung benefit ng pangungutang na yan. So, di po, ibig po sabihin, talagang nangungutang lang po tayo mga Pilipino, pero wala naman po tayong nakikita pinupuntahan ng utang natin. Kasi halimbawa, yung kaninang finiture po namin, nangungutang siya ng 50,000, pero nakita po niya, konkreto na umalis sila ng nanay niya, namasyal sila. Ito po, wala po talaga tayong makikita at mababantayan bilang po mga Pilipino na gusto maging watchdogs po saan pupunta yung pera po natin? Tatanungin ko kayo, meron ba kayo naririnig ng mga malalaking proyekto ngayon sa gobyerno? Wala. Di ba wala ngang construction Wala, kasi diba? nga di ba? Parang hinto lahat natatakot dahil nga sa Kasi flood control. Di ba nung mga previous administrations, hindi lang yung kay Duterte, no? Previous administrations, madalas sila nagpapabid ng mga government projects. Ngayon wala kang maririnig na bidding, di ba? Kasi diyan napupunta,
kung talagang gusto mong maramdaman ng mga tao, yung inuutang o yung budget natin, makikita mo yan kasi dumadami yung mga kalye, yung mga ports, mga seaports, ganyan. Kasi nai-improve niya yung connectivity, yung logistics, ganyan. So kung wala yan, at saka ang maganda pa dyan sa mga infrastructure projects, maraming trabaho ang naibibigay niyan. So nasi-stimulate niya yung economy. So ngayon na wala masyadong proyekto, edi wala rin trabaho na ibibigay ang gobyerno natin. Except kung ano na yung meron dyan. Walang dagdag. So ang binibigay nila, ayuda. Yung ayuda, gaano katagal lang yan? Isang araw lang eh. So, Miss Cora, ano ang dapat gawin ng gobyerno? What is your unsolicited advice? Paano yung fiscal management? Okay lang ba na wala nga siya masyadong malaking project? Kung ano mang nakukolekta ng BIR sa buwis natin, pangbayad ng utang, para maski na papaano ay mabilis natin mabayaran. Lumiit at least yung utang natin. Tama ho ba yun? O dapat, ano yung balance na dapat gawin ng gobyerno para win-win situation? Di ba ang ninakaw 1.45 trillion so far? At least yun yung alam natin. Singilin nila yun. Dapat ibalik yung 1.45 trillion pesos dahil ang yung 1.45 trillion, kaya niyan magpatayo ng isang buong syudad. Okay. Ganyang kalaki yan. At sabihin mo na mga 22 malls na worth 3 or 4 billion pesos per mall, ganyan ang kaya niyang ipatayo. So, ilang trabaho ang kayang gawin yan. So, kung maisoli yung perang yun, ngayon kakarampot pa lang yung naisoli. Billion pa lang, 2 billion lang yata. Yan. So, hindi pa nagtitino. Tapos, meron ka pang unprogrammed funds this year na mga 150 billion pesos. Saan na mapupunta yung unprogrammed funds na yun? So, kailangan ang unang-unang gawin ng gobyerno natin, yung executive branch at ng Kongreso, ay magtino sila. Tanggalin ang corruption. Diba? Oo. Talaga, kaya nga. Pero wishful thinking po talaga yun. Okay. Pero dapat hingiin natin yun sa kanila. Huwag tayong tumigil na hingiin sa kanila ang pagbabalik. Patuloy tayo talagang dapat manawagan talaga na may accountability at transparency. On that note, ma'am, I would just like to pick your brain also. Sa nangyayari po ngayon, I'm sure po you're very much aware kung ano na po yung mga nangyayari sa ating politika, sa Senado, sa House of Congress, kahit sa executive branch po. Ito pong mga bagong pangyayaring to, how do you think it will affect our economy? Actually, malaki ang effect niya. Kasi ngayon, pag i-measure mo yung heat index ng political environment natin, napakataas. Kahapon lang, di ba? Ang daming nangyari. Lumabas yung report ng PGMN, tapos nagkaroon ng impeachment proceedings sa Congress, tapos nagkagulo sa Senate. At saka yung sa Senate, seryoso yun kasi there was a breach of constitutional lines. No? Kasi yung executive branch they forcibly crossed the lines of Senate by parang umatake sila sa Senate without due process, di ba? Tapos gusto nilang huliin ng isang elected official. So talagang it's a breach of security, breach of constitutional lines. So kumbaga, may constitutional crisis na tayo. Ngayon, nakikita yan ng buong mundo. So, bakit sila mag-i-invest dito kung napakataas ng political heat index? Yan, I agree. Diba? Bagsak na nga yung foreign investments up to February this year. Bagsak na ng almost 40%. So ano pang aasahan mong investors na papasok dito kung ganyan ang sitwasyon ng ating politika? So ma'am Cora, ako kasi lagi araw-araw binabantayan namin yung dollar exchange. Talagang ayan na naman, tumawid na naman tayo sa 61.50. Tapos last week, buti na lang nag-60. Yung rin po natin, yung palitan ng piso kontra dolyar, yan ba ay dulot more external dahil po sa mga pronouncement po ni Donald Trump or dahil po dito sa political climate natin? Yung uncertainty, sabi mo nga mataas masyado ang political heat index. Actually, it's a combination of several factors. Kasi ang demand, kasi supply and demand ng dollar, di ba? Kaya nanghihina yung piso. Kaya yung ating international reserves medyo bumaba this quarter. Kasi yung foreign remittances medyo nanghina. Nag-grow pa rin siya pero I think it's just about 10%. In the meantime, yung foreign investments mo na nagdadala ng dapat ng dollars,
bumaba. 'Di ba? So kaya drain rin yun sa international reserves. Tapos may mga investors na umaalis. Okay? So drain yun. And then yung import cost natin, I think nakakalimutan ng bansa na meron pang oil crisis. Dahil sa masyado nilang binibigyan ng atensyon ang political environment, nakakalimutan na may global crisis pa ang oil supply. Correct. So, yung cost ng pag-import natin ng langis at saka yung cost ng pag-import ng bigas dahil nag-depreciate ang peso, tumataas yan. Kaya ganyan. So lalong manghihina. Kumbaga parang vicious circle na yung nangyayari dyan kasi tataas ang inflation mo, manghihina ang ekonomiya, ganyan. So manghihina rin ang piso. So hindi pa tapos yung panghihina niyan. Manghihina pa yan lalo. Nako. Lalo na pagka dating ng second quarter results, makikita mo talaga manghihina lalo ang ating ekonomiya. Oo. So Miss Cora, parang very dim yung outlook po pagdating po sa ating ekonomiya. Ito ba ay merong bang tsansa pa bago po magtapos po ang termino ni Pangulong Marcos na sumipang ating ekonomiya? Baring kunyari yung global crisis, sabihin natin na na natin po yan, nalampasan natin at sana nga magkaroon ng magkaayos na po si Donald Trump at ang Iran. Sa atin po, are you optimistic or you're pessimistic that it's not going to be any better between now and 2028? Sa panaginip meron. Sa realidad kasi alam mo, sa realidad maski bumagsak ang presyo ng langis, wala kang investments, wala kang masyadong infrastructure projects. So what will stimulate the economy? Wala. And then consumer spending mahina. And then your remittances are also slowing down. So kumbaga wala kang makikitang stimulus. Tapos yung confidence level ng business down by 24%, at least up to March. Baka bumagsak pa kasi nga biglang nag-shoot up ngayon yung political hit index, di ba? Dahil sa nangyari ngayon dito sa Senado at saka sa Congress. No? So, kumbaga may constitutional crisis na tayo na tinatawid ngayon. So, ang pag-asa na lang nga natin para to prop up again the economy, more jobs, yun nga lang, more jobs, kailangan meron talagang linalabas na pera ang gobyerno para sa mga infrastruktura, pero nakita nga natin nag-slow down nga dahil nga takot sila dahil nga dito sa nangyaring flood control. At dapat nga ibalik talaga yung perang ninakaw. Ang laki 1.45 trillion pesos. Actually, I'll say something very controversial kasi wala talagang kapasidad ang ating liderato na mag-lead ng economy. Wala siyang vision. So, kumbaga, ang best solution mo dyan, mag-step down siya. Pero syempre, hindi niya gagawin. Nako. Mas pa yon. I think kung mag-step down, mas magkakagulo. Kasi nga, may impeachment po na nakabinbin para kay Vice President Sara. So, abangan na lang natin po kung ano talagang mangyayari. Sabi nga natin, we will just have to wait with bated breath kung anong mangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat po, Miss Cora. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Cora. Maraming salamat. Unless you want to say something po. Bye-bye. Wala na. Hindi, sabi ko, manalangin tayo. Correct. Manalangin tayo. Talaga. ng pagbabago. Ayan po. Salamat. Thank you, Ma'am po kay Miss Cora. Cora Guidote, economist and former executive director po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. Nakakaano nga, pag may narinig kang ganyan, parang, ang hirap. Nakakanlumo. Oo, diba tayo, maingat tayo sa ating kinikitang salapi, Ang gastusin natin, diba? nagbabudget tayo. We live within our means, most of us na Pilipino, habang matutong sikipan yung sinturon, di ba? Pero ito, lustay ng lustay. Nasa utang na para tayong lahat, kahit yung mga buntis dyan, yung mga anak nyo, may utang na May po. utang na. Okay, sa ibang balita naman po, matapos po ang 6 na buwan na pagliban, nagpakita na po si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado kahapon. Bagyang nagkagulo sa pagpasok ni De La Rosa sa session hall. Galit na nagsisisigaw ang senador dahil hinarang daw siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa parking lot. Ipinakita pa niya ang sugat sa kanyang kamay matapos magpumiglas para makarating sa plenaryo. Kinumpronta rin ni Senator Bato ang mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms kaugnay sa presensya ng mga taga-NBI. Narito po ang kanyang pahayag. Ito, duguan.
Inarang ako doon sa baba ng mga NBI. Bakit ko akyat dito? I don't know. Anong gusto nila? Awak ka naman. Pareho tayong engineer, sir. Bakit yung pinayagan niya ang mga tao na yan makapasok dito? Yan pong tinig ni Senator Bato de la Rosa. Nilinaw naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging pag-aresto kay Senator Bato kasunod ng pakikipag-usap sa National Bureau of Investigation. Ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, kinilala ng NBI ang posisyon ng Senado na dapat itong dumaan sa korte at due process. Narito naman po ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. According to the NBI director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan sa korte, hindi na nila pinursu na arresto siya ngayon. Tinig po ni Senator Alan Peter Cayetano. Binigyan din ni Senator Alan Peter na ang mga operatiba ng NBI ay hindi na papayagang makapasok sa Senado nang walang clearance. Ipinadetinin naman ni Cayetano ang mga NBI agent na nagtangkang humarang kay Senator Bato. Kasunod dito ng mosyon ni Senator Joel Villanueva na makontempt ang mga ito. Samantala, kinumpirma ng International Criminal Court na naglabas ito ng warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Formal na isinapubliko umano ng ICC ang dokumento kahapon. Ayon po kay ICC spokesperson Oriane Mailet, inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC ang warrant laban kay Senator Bato noon pang November 6, 2025. Pinaaresto si Senator Bato dahil sa kanya umanong koneksyon bilang indirect co-perpetrator sa mga pagpatay na nangyari sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Si Senator Bato de la Rosa ang unang hepe ng Philippine National Police sa naturang administrasyon. So abangan natin kung ano na po ang magiging kalagayan ni Senator Bato. Kahapon nga may mga haka-haka na napanood ko yung interview kay Attorney Torion na siya ang tumatayong bilang abogado ni Senator Bato. Kararating lang niya daw sa Davao, so he was trying to get a flight back to Manila para tulungan nga. Pero in the meantime nga, si Attorney Jimmy Bondok ang tumayo bilang ewan ko kung nakapasok na rin si Attorney Jimmy Bondok. Pero sabi nga ni Attorney Torion, narinig daw niya may naka-standby na daw na chartered plane para sakali nga ihahatid na si Senator Bato hindi sa Davao, sa Dahig. Sa Dahig. Oo. At ang oras, alas 9:06 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ang oras muli, alas 9:06 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayan, makakausap po natin si Professor Ana Malindog-Uy, ang ating political analyst. Kausapin natin siya tungkol dito sa nangyaring kaguluhan sa Senado sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Sigaw ng Pinoy Nation. From ASPN. Oras! Alas 9:09 na po ng umaga. A season of sharing and connection, Ka-Flash. This month, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Flash! Oras muli, alas 9:10 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang ating suki, si Professor Ana Malindog-Uy, ang ating political analyst. Magandang umaga po, Prof, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Prof. Good morning, Ricky and Pat, at maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin dito. Gising ko lang dahil late interview ko kahapon na po sa nangyayari sa Pilipinas. Oh, ayun na nga. I was going to ask you kung nakatulong nga kayo, Professor. And what do you make of what happened sa Senado po kahapon? Kagulat-gulat ba? Katawa-tawa? Kaiyak-iyak? Ano bang naging feelings po ninyo nung napanood po niyo yung nangyayari po sa Senado kahapon? Akong feelings lang ang pag-uusapan. Unang reaction ko, parang ang sabi ko, bakit naman kailangan umabot sa ganon? At saka parang, kasi ang ano natin, dapat nating tatandaan, hindi lang local media ang nagka-cover ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas. It's actually nagiging international or world events tayo. Pero ang problema, when it comes to perspective from the outside world, kumbaga, medyo nakakahiya. Kasi, bakit umaabot sa ganon? Alam mo yun, na may tumatakbong senador, nagkakabulan sa loob ng Senado, tapos pagdating sa plenaryo, syempre naintindihan ko naman sa Senator Bato na
nagalit siya, so ini-express niya yung kanyang galit. At the same time, there was even another senator, I think, asking Senator Bato, or I don't know who was asking. I think, from what I can hear, was it in Hontiveros asking him, like, paano ka nakapasok dito? And bakit ka dito? Parang feeling ko naman, why do you have to ask Senator Bato? Senador yan. Yeah. Kasi I was going to ask your reaction, sabi kasi you mentioned it, no, na nakakahiya kasi international press nakatutok na rin sa atin. Sabi nga ng aming guest kanina ni Miss Cora, sabi niya ang taas na ng political heat index, no? Talagang binabantayan na po tayo. Ang Reuters na nga ang sabi po nila ay Philippine Senate goes on lockdown to protect former drugs war enforcer. So, your thoughts on this po na parang kinikilingan po ng Senado, may warrant of arrest na po ng ICC. Sa tingin niyo ho ba, dapat na bang isuko si Senator Bato o dapat nga sinasabi po ni Senator newly appointed Senate President Alan Peter Cayetano na protektahan nila hanggat kaya, I guess, nila, no, si Senator Bato? Your thoughts po on that? Actually, this is a very, very good question kasi may mga technicalities dyan. First and foremost, when you talk about itong si Senator Bato, pagiging senador niya, I think may obligasyon, I think, ang liderato at ang Senado natin to protect him as per a member of the Senate. Kasi he is elected by the people and he is a senator. Hindi natin ma-i-deny yan. Ang sitting senator siya. So, to a certain extent, ang Senado naman kasi may leverage sila to protect him within the premises of the Senate. So, hindi siya talaga pwedeng lumabas ng Senado within the time frame na tinitignan kasi right now ni Senator Bato kung paano siya lalaban, legally speaking, within the domestic law. Kasi may mga lawyers naman yan and I think they already filed motion sa Supreme Court and they're waiting for it. That is one thing. So I don't really see na pwede nating bigyan ng kulay ang move ng bagong liderato ng Senado na kung saan they're trying to say na, okay, we will protect him as member of the Senate until ma-resolve yung issue na may kinalaman sa legality ng tinatawag, domestically speaking, ng tinatawag mong ICC warrant of arrest. That is one point. The second point is like this. Ang ICC warrant of arrest is not automatically executable. That's one thing that our people should know and should learn. Kasi may sa Rome Statute, which is the basis kung bakit nag-exist ang tinatawag mong ICC or International Criminal Court, there are two articles. Ang unang article is yung tinatawag mong Article 58. Ito yung issuance of warrant of arrest. Now, ICC will issue a warrant of arrest within, ang assumption kasi doon na ang tao committed a crime within the ICC jurisdiction. That's even technical because we are not anymore part of the ICC jurisdiction. Kasi nag-withdraw na tayo. Pero ang sinasabi kasi ng ICC, during that time, na member pa tayo ng ICC, na-commit yung tinatawag nilang alleged crime or allegation against, let us say, former President Duterte and of course, Bato. Kasi siya yung PNP during that time. However, when you talk about, let us say, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, there is also one very, very important article right now of the statute na kailangan tignan ng mga lawyers ni Senator Bato at including ng Supreme Court. Kasi sa Supreme Court tumatakbo sina Senator Bato Kailangan tignan ng Supreme Court at alam naman yan, I think, ng ating mga matatalino at very experienced na mga justices sa Supreme Court, yung tinatawag mong Article 59, arrest proceeding in the custodial state. The custodial state refers to the Philippines. Now, anong sinasabi dito? The state must immediately bring the person before a competent judicial authority to verify the identity, validity of the warrant, and the rights of the arrested person. So yun yung dapat next process kay Senator Bato. Pag sinabi mong judicial authority, it refers to the court. So hindi siya pwedeng sabihin nila na DOJ or something to that effect. No, I think it is, ang alam ko dyan is it is a court. So yun ang next process. So the domestic court does not hindi nila i-retry yung merits of the ICC case. Hindi nila yan i-interpret kasi ICC ang may jurisdiction.
Pero they will follow what you call domestic legal mechanism or processes. Kasi hindi ibig sabihin na may ICC arrest ka na, Automatic. ano tawag doon, arestuhin mo na siya, tapos ilalagay mo sa plane, ililipad mo sa Netherlands. Kasi ang nangyari kay PRRD, walang due process. Yeah. Pagdating niya sa airport, From Hong Kong. inaresto, tapos from Hong Kong, inaresto, nilagay sa barracks, then after that, nilipad nila without even giving him the redress ng domestic legal process as per as ICC. However, there's another issue as well. Kasi ngayon, nag-issue ang tinatawag mong CIDG, ang PNP, CIDG ng subpina kay Senator Bato, saying na ini-investigate nila ang tinatawag mong EJK, and one of the respondents sa kanilang investigation sa PNP is sa CIDG specifically is si Senator Bato. One thing that we have to remember, ang subpina is not yet a warrant of arrest. Correct. Hindi pa yon. Ano yon? Process yun ng investigation. Now, if there is such a thing as CIDG investigation at nag-issue sila ng warrant of arrest, tapos mayroon kang existing ng tinatawag mong ICC warrant of arrest, may issue dyan na dapat i-resolve ang ating korte. And I think it should be done by the Supreme Court. Kasi local muna. may violation ka sa tinatawag mong, may violation dyan sa tinatawag mong sa Revised Penal Code ng Pilipinas, Article 145 ng Revised Penal Code. At may issue ka, kasi ang nangyari sa mga NBI, sinugod nila siya sa loob ng premises ng Senate. So may violation ng tinatawag mong immunity ng isang Sitting senator. Kasi hindi nila pwedeng gawin 'yon kasi may immunity and doon sa point na 'yon na violate ng NBI yung Article 145 ng Revised Penal Code. On the other hand, yung issue naman ng may existing subpoena kay Senator Bato, and then you have the ICC warrant of arrest, the court needs to resolve. Kasi bakit? When the state, yung Pilipinas, referring to the Philippines, is doing an investigation which is very much connected dun sa issue at sa crime at sa charges ng ICC against Senator Bato, you have what you call the very important provision in the Rome Statute of the ICC na tinatawag mong complementarity principle. In the complementary principle, the basic rule is the ICC is the last resort, the court of last resort. So ibig sabihin, if the current administration of BBM under CIDG is already conducting EJK, quote-unquote, alleged perpetration na nangyari even ngayon or before sa panahon ni PRRD, may subpina silang inisyu kay Senator Bato. Ibig sabihin, yung ICC warrant of arrest should be set Take aside. a back seat. So Take the a local back court seat. takes Kasi ang precedence. court because our judicial system and our judicial process of investigation related to the case of EJK, which is actually ICC related, gumagana or Is nag-start. working. Nag-start siya. So ang complementarity principle ng Rome Statute should take effect. So yun yung isa pang issue na dapat i-resolve. And the only entity, the only institution who have the competent to resolve this very important issue, yung issue na yan, at yung issue din ng procedures kung paano i-implement mong ICC warrant of arrest is actually the Supreme Court. So, yung nila Bato, ni Senator Bato, yung mga lawyers ni Senator Bato, should be very competent as well in understanding the Rome Statute, ano yung mga provisions doon, ano yung proseso, and then deal with it with the right and the proper forum, and that is the Supreme Court. Mahirap din kasi na gagawin mo politicize masyado ang issue na to. Kasi, ang sinasabi ko nga sa inyo, katulad din sinasabi ni Cora kanina, may impact ito hindi lang sa mga politiko na nag-aaway-away right now. You have the impeachment, you have this commotion, ni-lockdown nila ang Senado, nasa martial law. So all of this, ang political index ng Pilipinas mataas. And when you talk about the political index, the political instability is very glaring and apparent. And then what happens is the impact on the country. Yun yung problema. Kasi ngayon, kung titignan mo, problematic ang ekonomiya mo. You have 2 point something only GDP, you have 7 point something
of inflation, you have 18 trillion of utang, Yeah. and you have ang index mo when you talk about foreign direct investment sa Pilipinas, which is I checked yesterday, Bagsak. ay ganito ang nangyari, about 31% ang bagsak. Bumagsak na yan eh. So bumagsak na naman ng 31% when you talk about foreign direct investment. So kapag walang foreign direct investment ang Pilipinas or any country for that matter, bumababa ang economic activity mo. On the other hand, you also have other problems related to governance, and that is corruption in the Philippines. So susumahin mo lahat itong gulo nila sa domestic politics, kasi ang issue ng ICC arrest, as far as I'm concerned, even what happened to the former president, it's not necessarily, as far as I'm concerned, really about justice. This is all politics. These are all politically motivated. Kasi if you really want to account these people, let us say itong mga former officials during the time of former president dahil sa fight against illegal drugs, I believe, sa akin I believe that our judicial system, our Supreme Court, and our courts are It's functioning. working. Yeah. Yes. Well, kung hindi sila nagpa-function, what the hell? Are we still a Philippine? Are we still a state? But they are functioning. The Supreme Court is functioning. So the ICC is the last resort, the Yeah. court of last resort. So dapat we settled it within our own territory. Courts. Pero Yeah. ang nangyayari kasi, we ask someone, an external international tribunal to solve our own problems for us. Yun yung problema, na nagkakaroon siya ng international impact sa world impact sa Pilipinas, and the Philippines is like in a magnifying glass na lalathala sa lahat ng pahayagan, hindi paborable sa Pilipinas kasi negative. So ang impact nito sa ekonomiya mataas, ang negative ang impact. So ang tanong kasi dito sa mga gulo-gulo ng mga politician na yan, sino ba ang nagsasuffer? Hindi naman sila ang mga Pilipino eh. Correct. Yun yung dapat tandaan natin. Inflation is too high. Oo, ma'am. I was gonna say nga, the last time I checked, the Philippines is still a sovereign country. Pero kung halimbawa, kung patuloy po nga ito nga nangyayari na pinapayagan po natin yung external courts, kumbaga, na mangialam sa atin, parang ito po ba ay pag-amin na we have a failed justice system? And the last time I checked po, tayo po ay may soberanya bilang isang bansa. I would agree with you. As far as I'm concerned, yes, we are a sovereign country. Pero ang problema dito is ganito. Ang mga politiko sa atin, nag-aaway-away sila and they think that an international or like an intervention coming from outside would resolve a problem. Hindi ganon. Tayo pa rin ang magre-resolve ng problema natin. And one thing though, alam ko na maraming gulo sa Pilipinas. When you talk about domestic politics, nag-aaway-away, you have this feud between two political family, which are, mas strong families, politically speaking, the Marcoses and even plus the allies, and also you have the Duterte on the other side, and nag-uumpugan yung mga batong ito at the same time, yung kanilang mga supporters nag-aaway-away and all that. Pero at the end of the day, why in the hell these people does not even think of the country? My question nga next, Professor. I'll be very, very straightforward about this. I don't have sides at the moment. I just want to analyze the situation and how it impacts the country really. Ayun. Speaking of you want to analyze, what are your thoughts po doon nangyari po sa Senate coup? Yung pagpapalit po ng leadership, was that expected? And Senator Alan Peter Cayetano is denying, sabi niya, this has nothing to do with the forthcoming impeachment kasi nakita po natin na na-impeachment na po si VP Sara sa Kamara. So aakyat na. Dapat kung si Senate President Tito Soto nagsabi sa niya na kung sakali umakyat sa kanila, he will act forthwith the following day. So dapat tomorrow, Wednesday, if ever. Ngayon po na nagpalit po na si Senate President Alan Peter Cayetano na ngayon ang nakaupo. Ano po ang tingin po nyo? Ihaharangin ba nila yung impeachment? Itutuloy? Ano po ang ninyo assessment po dyan? Ako, magandang tanong din yan. Kasi sa akin, I'll be very straightforward. One thing that I have to be clear about this. As a Filipino, I am speaking as a Filipino. Not politically, I don't, at the moment I'm speaking as a Filipino, wala akong political color, okay? At this time. Okay, una,
hindi ako nag-agree, to be very honest, dyan sa impeachment na nangyari sa House. Kasi for me, it's really, at the end of the day, ulit-ulitin man natin, balibalik na rin natin yan, twice na nilang ginawa, it's politically motivated. It's really all about politics. Now, that is the reality of the Philippines, and this is not new in the Philippines. Okay? So sa akin, hindi na ako nasa-shock dyan. But we need to accept the fact na nangyari yung butuhan. And the butuhan is 255. That's really a lot of numbers. Ilan lang ang nag-abstain, ilan lang ang nagboto ng no. Pero if you really look at it, it's more than 106. Correct. Kasi ang kailangan mo lang threshold is 1/3. So that's 255. That's a lot of congressmen. I don't agree with the congressmen, but that is the case in right now. Nandyan yan eh. So ngayon, ang tanong, aakyat syempre ang tinatawag mong articles of impeachment sa Senado to have the Senate trial kasi that's the constitutional process. If you really be very point blank about this, it is a constitutional process. We don't agree with the reasons, we don't agree with the process. We know that it's a politically motivated, but at the end of the day, technically speaking, there is such a thing as an impeachment, and the Vice President was impeached in the House. Okay, with an overwhelmingly 255 votes. So yun yung totoo, yun yung nangyayari, yun ang realidad. A sad reality, politically speaking. Now, ang tanong mo sa akin is, aakyat nga sa Senado at I think tina-transfer na nila ang articles of impeachment sa Senado kahapon, and I assume that today they will receive it in the Senate. Now, there was a coup d'etat in the Senate before the voting. Okay. So, ako naiintindihan ko si Senator Alan Peter Cayetano and Senate President Cayetano. Kasi siya yung bago eh. Pero dito yung problema sa mga politicians natin eh. They sugarcoat everything. When in fact, the Filipino people are not stupid not to see it. Okay? Alam natin kung ano nangyayari. So sa akin, I would say na very diplomatic si Alan Peter Cayetano saying na what happened in the Senate, the coup d'etat against Soto, was not in any way related to impeachment, is one way of saying, it's one way of being diplomatic in terms of, answering the question. But everyone knows in the country and even outside of the country that coup d'etat was related to impeachment of the Vice President. Correct. And everyone, actually, wag na tayong magbulahan dito. It is related to the impeachment. They will not go through the motion. I don't think the motion, and even Bring Bato back. why would Senator Bato risk Correct. going to the Senate when in fact he knows already na there would be a possibility na maaresto siya? Pero pinilit pa rin niya makarating ng Senado, pero precisely kailangan niya ng boto para matilt yung balance sa Senado at maging Senate President si Alan Peter Cayetano. It's all about the impeachment. Correct. It really is all about. I'm sorry, Senator Alan, but let's call a spade because this is the political reality of the country. I would say yes, it is related to impeachment. However, there is a good thing out of these things na nagkaroon ka ng coup d'etat. Why? Because Alan Peter Cayetano, with his background, he's a lawyer, he has been in the Senate for the longest time. I think Alan Peter already had experience impeachment proceedings as a senator before with, so he has that experience, he has the, competence as a lawyer to know what to do, and he has been in the Senate for the longest time, so alam niya yung parliamentary procedure, alam niya paano i-handle yung mga ganitong very critical and sensitive na mga proceedings sa Senate. Because this is very critical and sensitive. Everyone is looking at the impeachment in and outside of the country. So the good thing about this is it can be a change maker or a change. There can be some kind of a professional, I expect, from my side, from Senate President Alan Peter Cayetano, Cayetano na he will be able to handle the impeachment proceeding in a professional manner, fair and square, na walang hukus-pukus. Ibig sabihin, the defense will have their time and they can defend the Vice President squarely and fairly. On the other hand, the prosecution, kasi may prosecution ka dyan. The House will send representative that will serve as the prosecution. At prosecutors. And then the prosecutor, they can ask, of course, their question, they can present their case against the President. But it should be conducted in a fair and square manner that na walang hocus-pocus dito. Correct. Now,
yun yung sinasabi ko na in a way there is a good thing out of this kudita in the Abangan Senate. natin. Pero Oo. pero ang sabihin mo sa akin na hindi yan, walang kinalaman yan sa impeachment ni VP. Oh, come on. We're come not on. Oo born nga. yesterday. I agree with you. We're not born Kumbaga, yesterday. baloney. Maraming salamat po, Professor Ana. And yun na nga, this is just the start. Tignan natin po, no, kung forthwith rin, i-actionan po ni Senate President Alan P. Cayetano ang impeachment case. Kaya abangan po natin. Babalik pa rin po kayo dito para samahan po kami, para himayin natin po ang issue. Maraming salamat po, Professor Thank you, Ana. Maraming salamat and have a good day. Thank you you, very ma'am. much, Professor Ana Malindog-Uy, ang ating political analyst. At ang oras, alas 9:31 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalita. Kinumpirma po ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may inilabas ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol laban sa dating Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag at dating pulis si Rafael Dumlao III. Ang red notice ay isang formal na pakiusap sa mga law enforcement authorities sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang isang individual para sa extradition, surrender o iba pang kahalintulad na legal na aksyon. Wanted si Bantag dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percival Percy Leapid Mabasa at Cristito Jun Villamor Paliana ang sinasabing middleman sa pagpatay kay Lapid. Kritiko ni Bantag si Lapid. Tinambangan siya at pinatay malapit sa kanyang tinitirang lugar sa Las Piñas noong October 2022. Noong October 17, 2022, sumuko ang umaming gunman na si Joel Escorial. Sinabi niya na kinontrata siya ng New Bilibid prison inmate na si Paliana para patayin si Mabasa sa halagang 550,000 pesos. Ilang oras lang matapos ang press conference na ginawa sa Philippine National Police Headquarters, nakitang patay na si Paliana sa NBP. Si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III naman ay tinuturong utak sa pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Pinatay ang negosyante sa loob mismo ng headquarters ng Philippine National Police noong taong 2016. Nagtago na si Dumlao mula pa noong nahatulan siyang nagkasala sa kasong murder. Nitong nakaraang buwan ay naglabas din ang Interpol ng red notice para sa nagtatagong negosyante na si Charlie Atong Ang. Nahaharap po siya sa mga reklamong kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinabi naman ni Remulla na wala pang inilalabas na red notice laban sa dating kongresista na si Zaldico na pinaghahanap dahil sa koneksyon niya sa anomalya sa mga flood control projects. Isinumit na ang hiling para sa red notice laban kay Ko noong Setyembre pa. Ang oras, alas 9:33 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. Oras muli, alas 9:33 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, kasama po natin dito sa studio si Attorney DJ Jimenez, mas kilala bilang Pinoy Street Lawyer. Ayan, magpapaturo tayo ng Law 101 dito sa mga terms na ito na nakakasakit ng banks. Ang daming mga Kaya na sakit ang banks ko, Patty. mga file ng kaso laban dito. Hinuli si ganito, nakapost si ganyan. Ayan, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin live sa studio si Attorney DJ Jimenez, mas kilala bilang Pinoy Street Lawyer. Magandang umaga po, Attorney DJ. Good morning po. Good morning, Attorney. Ayan, salamat. DJ na lang po. DJ. Hindi, syempre, Attorney, kagalang-galang eh. Kagalang-galang ba ang mga abogado ngayon? Kasi nga, confused na kami sa dami po ng mga terminology, kaya kami napatawag, Attorney. Kasi nga, over the weekend, ang dami pong nag-react doon, no, sa pagdakip po sa PGMN, no, kaya Fred Mabanta. Kasi nga, sabi nga nila, extortion daw yon, tapos wala naman daw nga warrant of arrest, may subpoena. So, isa-isahin po natin. Ano ba ang diferensya ngayon rin po kay Senator Bato? Subpoena at saka ang warrant of arrest. Ano po ang pagkakaiba? Magkaiba po ito. Yung subpoena po ay pwedeng i-issue ng korte, pwede rin i-issue ng legislative body in aid of their legislation. At pwede rin pong i-issue ito ng mga quasi-judicial bodies at even ng ang Philippine National Police in the course of any investigation. Ang subpoena po ay dalawang klase. Meron pong subpoena ad testificandum kung saan ay ikay titistigo lamang. Pupunta ka lang doon para magbigay ng iyong salaysay. At yung isa naman po ay subpoena duces tecum o di umano ay
pinapupunta ka para mag-produce ng mga document na ipinapadala sa iyo. Ngayon, yung warrant of arrest po, tanging korte lamang ang pwedeng mag-issue nito kung saan inaatasan ang isang law enforcement agency na arestuhin at dalhin sa korte ang inuusig ng batas. Kung ito po ay warrant na ini-issue ng korte, iba pa yung order of arrest. Yung order of arrest, sa usually naman yun sa Senado, pag sinight ka in contempt o hindi ka dumating, pwede silang mag-issue ng order of arrest, no? In relation sa kanilang inquiry in aid of legislation. So, sabina, walang kumbaga dapat wala kang katakutan. Kung Opo. ikaw po ay bigyan ng sabina, o dapat matakot ka na ba? Doon sa mga ini-issue na subpoena, meron doon naka-provision na pag hindi ka sumunod, maaari kang is-cite ng indirect contempt. Pero yung pagsa-cite ng indirect contempt, hindi po ito basta-basta, kundi mag-a-apply pa sa korte para i-cite ka in contempt. At yun naman, yung indirect contempt, parang criminal in nature din po yan. Kaya bibigyan ka rin naman ng panahon para sagutin. At kung mapapakita mo na ang iyong hindi pagtupad sa subpoena ay justifiable, hindi ka naman din iko-contempt ng korte. Ito nga po, nalilito na nga rin po ng maraming Pilipino, no? Dahil sabi nga nila, kung ang isang senador, katulad po ni Senator Bato, ay kaya pong habul-habulin hanggang madapa na nga, paano pa po ang ordinaryong Pilipino? Attorney, siguro para simplihan lang po natin, pwede po bang pakibigyan po kami ng siguro brief explanation? Ano po yung due process talaga? Halimbawa, kung ikaw ay makatanggap ng subpoena at makatanggap ng warrant of arrest. Kasi ang alam ko dati, ang subpoena ay parang imbitasyon lang. Ngayon, sinasabi po natin na meron palang dapat ikatakot din. Halimbawa, makatanggap ka ng subpoena at hindi ka sumipot. Ano po yung due process na basic na kailangan malaman ng isang ordinaryong Pilipino? Opo, yung due process po, yan ay isang constitutional right, no? Sa atin pong saligang batas, meron po tayong tinatawag na Bill of Rights. Yung Bill of Rights, ito po yung mga set ng mga karapatan ng bawat mamamayan laban sa posibleng pang-abuso ng Estado. At isa po yan yung tinatawag na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ibig sabihin po, hindi pwedeng hindi ka bibigyan ng pagkakataon na mapakinggan. Masyadong wide ang due process. Pagdating po sa service of warrant, yung due process can possibly be in the context of simply informing you kung kung bakit ka inaaresto, at meron po tayong batas kung saan ang law enforcement agency na magsasagawa ng pag-aaresto ay sasabihan ka kung ano yung kaso mo at papaliwanag sa iyo kung bakit ka inaaresto. Bibigyan ka ng pagkakataon. Yung kaso po naman ni Senator Bato, yung habulan, medyo kasi ito sa palagay ko po, talagang dapat ang Korte Suprema ay magsalita na dahil meron hong divided opinion pagdating dun sa pag-serve ng warrant na ini-issue ng tribunals like the ICC. Dahil nga sa nangyaring pag-aaresto sa dating Pangulong Duterte, at hindi naman din ito pa idinideklara ng Korte Suprema na illegal. So ang assumption ng executive branch, what must be good for the goose must be good for the gander. So ginawa kay Duterte, hindi pwedeng hindi gagawin kay Bato. Pero ito po ay challenge ng kampo ng Duterte, bagamat seemingly moot and academic na dahil nandun na sa Hague ang dating Pangulo. Pero may mga subsequent petitions po rito na isinampa rin, no less by Senator Bato, na sinasabi niya, sandali, dapat mag-rule na ang Korte Suprema dahil nga, paano nga ba ito? Interestingly, ang Korte Suprema, habang pending yung kaso na nakasampa, nung nag-issue yan ng administrative matter kung saan, pag ang isang warrant of arrest ay in-issue ng isang foreign jurisdiction,
kailangan dumaan sa local court pursuant to Presidential Decree 1069. At ganun naman po nung araw kung maaalala niyo po si Mark Jimenez na hindi po related sa akin. Siya po ay bago inaresto at dinala sa Amerika, dumaan siya sa process kung saan ang DFA at ang DOJ nag-apply ng warrant of arrest to enforce the warrant issued by the US. At yun ay challenge siya hanggang Supreme Court. Nagkaroon ng delay, but ultimately he was brought to the US to answer for those charges. Ngayon, dahil nga yung PD 1069 napakaluma na, ang Supreme Court nag-come up ng administrative matter para mas malinaw. Ngayon, ang tanong, paano itong sa ICC? May mga nagsasabi, may mga schools of thought na sinasabi, yung 1069, it pertains to extradition. Ang extradition po ay yung may extradition agreement ka from one state to another. Yung ICC, hindi siya theoretically extradition dahil international tribunal siya. Pero ang sa akin pong palagay naman, without preempting how the Supreme Court will rule on it, parang magiging violation ng Equal Protection Clause sakaling pagdating sa extradition dadaan sa korte. Pero pagdating sa ICC, diretso, extraction ng mangyayari. So ito po ay isang bagay na sana po ang Korte Suprema ay maglabas na sa larangan ng kapayapaan. Otherwise, magkakaroon ng seeming constitutional crisis between the executive and the legislative. Dahil ang sinasabi ng executive, ini-enforce namin ito because we are committed under international treaty obligations. So, ang sinasabi naman ng Senado ni Bato bilang senador, hindi nga dahil 'di ba naghihiring nga sila tungkol sa paano nga ba i-enforce at tila sa resolution ng Senate noon under Senator Amy, parang sinasabi na hindi, mukhang dapat talaga dumaan sa local court. But ultimately, only the Supreme Court can resolve this problem. This issue. So, Attorney DJ, kasi nga, pinag-uusapan na natin si Senator Bato, no? Marami po akong mga question habang pinapanood ko kahapon. Number one, sinasabi po nila, the ICC is currently, sabi ni former Senator Trillanes, in the process of unsealing the warrant of arrest. Ano ibig sabihin ng unsealing? Tapos, NBI ba dapat talaga ang magsaserve ng warrant? Tama bang NBI? Ano rin yung kahulugan, bakit si Senator Trillanes ang nandun? Although he said, parang inano lang niya, no? Kasi sinabi ni Senator Bato, gusto ko pag challenge niya, kaya daw siya nandoon. And he was allowed inside because of as a courtesy to a former senator, kaya siya pinapasok. So, my question is, number one, ano ibig sabihin ng unsealing the warrant of arrest? Nagsabi ng ICC, last year pa, November, meron na. Pero ngayon lang, ipinakita. Diba? Kaya nga, it gave a chance for Bato to hide. Kasi nagsabi na rin si Secretary Boying Remulla na may warrant of arrest na. So ano po yun? Sa Rome Statute, ito po yung batas sa international law na nag-govern sa mga subject ng ICC jurisdiction ay pag nag-issue ng warrant ang ICC, ito ay sealed. Ibig sabihin, hindi pinapaalam sa publiko. At that is understandable dahil yung mga international crimes, siyempre ang mga taong involved dito, malalaking tao, oras na malaman nila na meron na palang warrant, ay makagagawa sila ng mga hakbang para maiwasan ito. Ngayon, nung oras na ito naman ay lumabas na sa publiko, kagaya nung nangyari nung May 11, minabuti ng ICC na i-unseal na yung warrant at ipaalam na sa publiko. At ito nga, kaya nga sinasabi ni former Senator Trillanes, so ayan na, kinonfirma na, kasi ang sinasabi nung una, alleged daw, dahil nga sealed, di alam kung totoo. Kinonfirma na, nagkaroon ng statement ng ICC na meron ng arestuhin na. So doon naman sa pangalawang katanungan niyo po, kung NBI ba dapat ang mag-enforce ito, doon nga po nagkakaroon ng legal and I guess political issue. Kasi nga po, tila magkaiba yung panuntunan na ini-implement pagdating sa pagsaserve ng warrant galing sa ICC versus arrest warrant on account of an extradition treaty. Na dapat, sa palagay ko bilang abogado po, hindi naman dapat
NBI. masisingle out na pagka-ICC, diretso na i-enforce dahil wala pong karapatan ang ICC na utusan o atasan ang ating gobyerno, much less ang NBI, much less si Trillanes na i-enforce. Kasi Opo. babalikan May ko sovereignty po tayo. Yeah, oo. diba? Pero babalikan ko lang yung nangyari kay former President Duterte. Kasi it was General Nicolas Torre at the time. PNP naman. O PNP who served it, di ba? Kaya inabangan siya, pagdating niya from Hong Kong sa airport, dinala siya sa Villamor. So, ano yung pagkakaiba? Two different bodies, no? Isa PNP, ngayon NBI. Kumbaga, discretion ba ng ICC kung sinong napili nila? Ang sinasabi ng Malacanang, they are committed daw to abide by our international covenant dahil nga daw ang tawag dito, naka-receive sila ng information na ito may warrant na issue. So, in-implement nila. At pag sinabi mong ehekutibo, andyan din ng PNP, andyan din ng NBI. So, it was essentially, it's the executive department. It was the executive's call. Yes, enforcing it regardless kung NBI Or PNP. PNP. Ako talagang sobrang masakit na nga po sa bangs. Sabuti tayong tatlo walang bangs ngayon, kundi extra sakit. Pero ito na nga po, ako'y naniniwala na kapag talaga tayo nagagalumihan na, talagang nako-confuse na po tayo mga Pilipino. I think, correct me if I'm wrong, attorney, pero dapat po ang anchor natin ay ang ating saligang batas. Lalo na po at napakaraming issue na hindi tayo nagkakasundo-sundo. At the end of the day, kaya tayo may saligang batas. So, attorney, ito simple lang po yung tanong ko. Dahil nga napakagulo na po ng interpretasyon ng mga batas at pag-execute sa mga ito. Do we have a constitutional crisis? Are we amidst a constitutional crisis? Were there breaches that were crossed? If the Supreme Court will not resolve the issue in the ICC vis-a-vis the complementarity rule, kung ito ba ay enough reason na our judiciary is working at hindi dapat natin basta-basta ibigay ang ating constituent, it will allow other departments to decide as to how they will enforce this, and because of possible conflict specifically between the executive and the legislative, then baka that would seemingly be a constitutional crisis dahil nag-aaway yung dalawang departamento. So ngayon po dapat magsalita na nga ang ating Supreme judicial Court. Opo, kasi ang tanging may karapatan para i-interpret ang ating saligang batas na nabanggit niyo po kanina, ma'am, ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Pero sa tingin mo ba, Attorney DJ, magiging, magigising ang Supreme Court at magdidesisyon kaya sila agad-agad? Sa palagay ko, pero... Kasi how long can Senator Bato how long can he stay in the Senate? Pero ito, paglilinaw lang, hindi naman porke nagdesisyon ng Korte Suprema ay safe route na talaga si Senator Bato. Dahil pag sinabi ng Korte Suprema, kasi ang Korte Suprema, nire-reconcile niya ang mga conflicts. Pwede kasi sabihin ng Korte Suprema na dadaan sa local court. Pero yung matter kung dapat ba na still isurrender yung ating si Senator Bato in particular sa ICC, pagka sinabi ng Korte Suprema na pwede yun, Senator Bato can only buy time, but ultimately, pag inisyohan siya ng warrant ng local court at i-affirm to eventually ng Supreme Court, dadalhin siya sa Hague. Pag How sinabi likely will they do that, sir? Depende po nga. Kasi nga, magandang issue rito, ang ICC ang sinabi, complementarity rule does not apply in the Philippines. Why? Sabi niya, our courts daw failed to conduct the investigation necessary in regard During to the time. crimes against humanity. But come on, we have our own courts and we have our own government structure. The courts do not investigate. But sir, wouldn't- Ang courts will only act if cases are filed. So, sir- Ngayon, very interesting. Just give me this point. Yung subpoena na inisyo kay Senator Bato is in connection with sa the EJK. investigation in the EJ cases. So I do not know if the camp of Bato can raise that also and if the Supreme Court will take notice of that na
pwedeng sabihin ng Korte Suprema, sandali, although sinabi ni ICC na complementarity rule does not apply, we take a different position. And it's very interesting kasi sila mismo yung lumalabas na hindi daw working eh. So, ang tanong papayag ba ang ating Korte Suprema na ihalin tulad tayo sa Congo, sa mga Ghana, African countries, na wala talagang may failure talaga. So, napaka-interesting and I really hope and Supreme pray Court. that in the interest of peace, no? And justice. And justice, sana Magsalita. Magdesisyon na. Oo, ang that's what Supreme I was Court. gonna say, sir, kasi kung kung halimbawa magsalita na nga po itong Supreme Court, isn't it so ironic dahil sa pagsasalita nila para sa ICC, parang inaamin nga nila na failure po ang ating Yun ang justice system. magandang yun. Hindi natin alam kung Paano ibabalanse, no? Babalanse, Na hindi opo. tayo naman kahiya-hiya, na parang wala tayong korte. Pero at the same time, justice is justice served. pa rin is served. Lalo na doon sa di umano'y biktima daw ng mga EJK. Correct. Oo. So, it's balancing. So, sana nga Supreme Court baka Supreme Court pass the ball. Sige, bahala na kayo. Kaya nga, di ba, yung kanila, di ba, dapat nakapiring. Di ba? Tapos siguro hirap sila magbalanse ngayon. Mahirap. So, abangan na lang natin. Ang dami nga pangyayari. Sabi nga ni Miss Cora, the political heat is so high. The index, di ba? Ang init nga ng panahon. Ang init pa ng ulo pa ng mga tao. Nagkakagulo sila. Maraming salamat po, Attorney Thank you, DJ. Attorney Sa DJ. susunod po, at least medyo, yung mga terminology, medyo nagkaroon na po ng clarity. Thank you. May mga entrapment pa, di ba? Yung Entrapment, itong huli at saka extortion. extortion. Dapat Kaya nga babalik ka na lang. Extortion, grabe, 300 million. At ang oras, napaus na. Alas 9:54 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:56 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo. Matiisin talaga. At inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ayan, bago tayo magpaalam, Ricky Girl. Yes, dito po sa ESPN, mahalaga po ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan kaya sa bawat issue na papanahon. Parti po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi siyempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin mga problema. Mag-food trip tayo na masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At patuloy po tayong manalangin, lalo na po sa ating mga mambabatas. Sana po talaga ibigyan sila ng liwanag. Tapusin na nila ang kanilang pagkaswapang. Manalangin tayo para sa ating mga mambabatas. Mambabatas. Talaga, panalanganin natin sila talaga. Na maliwanagan sila. Ayan. Ay, nako. Teka lang, sorry. Happy birthday sa aking pinsan. Sige. Sandra Baklig Saligana mula sa Cagayan. Okay, at susunod na po ang Kada Umaga Girls. At, mamaya alas 9:30 ng gabi. Dito lang po sa Net25, abangan po natin ang latest international news, Mata ng Adela International. Okay, see you tomorrow. Bukas dito pa rin sa Ano sa Palagay Nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.